Sa isang kaharian ng Egypt, may isang reyna naghahari na si Cleopatra. Ang Egypt ay ang aking kaharian at sa aking ama. Pamumunuan ko ito hanggang sa aking kamatayan. Hindi na kailangan kasi pamumunuan ko ito ng mag-isa at masagana ang Egypt sa aking pamumunuan. Galit si Ptolemy at nagplano para ipataksil si Cleopatra sa trono. Si Ptolemy ang bagong mamumuno. Isang araw habang naglalakad si Cleopatra sa kanyang pinamumunuan ay nakabanggaan niya ang kanyang kaibigan na si Arsinoe. Ayoko magpakasal sa kapatid mo, Cleopatra. Hanap ako ng paraan. Pagising ni Cleopatra ay may nagbukas agad ng kanyang pintuan at nakita niya ang kanyang kapatid na si Arsinoe. Nagkasama. Mga sundalo, itabo ng aking kapatid na si Cleopatra sa kulungan. Opo, kamahalan. Anong ibig sabihin? Yun, hindi na. Kapangyarihan lang pala ang gusto mo, Arsinoe. Patay ka rin, Ptolemy! Kapangyarihan na mahalaga sa mundo ito, Cleopatra. Tandaan mo yan. Dahil kapatid ni Ptolemy si Cleopatra ay di niya tinapon sa duwending si Cleopatra. Isang araw nagplano si Cleopatra para tutakan si Augustus. Bakit ganyan ang gamit niyo? Tulungan mo ko, Augustus. Anong klase naman ng tulong? Ibalik mo ako sa aking trono. Alam mo ako ang nakakatotohanan na namumuno dito, Augustus. Hindi na pala ikaw namumuno. Augustus! Umalis si Augustus at di pinansin si Cleopatra at pumunta kang Ptolemy. Nung aalis na sana si Cleopatra ay may nagbangga siya at siya si Mark Antony, ang makatotohanan na namumuno sa Roman. Patra, ba't ka nandito? Mark Antony, tulungan mo ako. Matutulungan kita kahit ano pa yan, Cleopatra. Pero may kapalit. Ano naman yan? Maya, Pasalan mo ako, Cleopatra. Maya. Dahil wala nang magawa si Cleopatra ay pumayag na lang siya. Nagplano ng maigi sina Cleopatra at Mark Antony para matapon sa trono ang kanyang kapatid na si Ptolemy. At nung araw na itataksil nilang dalawa ang kapatid ni Cleopatra na susertihin silang dalawa na wala pa si Ptolemy sa palasyo. Ito ang kapatid ko ngayon. Ano ka na sa trono? Dali ka. Bahala niyo ah. Mga sundalo, itabon sa dungeon yang si Cleopatra at si Mark Antony. Hinulak ni Mark Antony si Ptolemy at umupo agad si Cleopatra sa trono. Hindi na sila magkikinig sa inyo. Kaya huwag na kayo magsigawan. Balik na ako! Mga sundalo, tapon siya sa dungeon. Opo, Ginoo. Nung nawala na sina Ptolemy at si Arsinoe, ay agad na pumunta si Augustus sa palasyo ni Cleopatra at kinuha ang kamay ni Cleopatra. Mahal, buti nagbalik ka na. Ibig sabihin mo ba bumalik mo aking kapangyarihan? Huwag mo akong lulukuhin! Hindi yan ang ibig sabihin ko. Umalis ka na rito, Augustus. Hindi ka papayagan ni Cleopatra. Pero pinayagan ko na. Mga sundalo, ipaalis si Augustus! Magbabalik ako, tantayan mo yan. Nagpakasal silang dalawa at nagkaroon ng tatlong anak na sina Alexander Helios at Cleopatra Sibyl at Philippus. Isang araw, dumalaw si Augustus ng biglang-biglaan. Tinupad mo ang iyong pangako, Mark Antony. Kinuha ni Cleopatra ang mga anak niya at si Mark Antony naman ang nakipag-usap kay Augustus.
Ang gabing yon, tinago ni Cleopatra ang kanilang pinag-uusapan. Ba't ka nandito? Sino po siya, Inay? Augustus, ako lang naman ang nag-iisang asawa ng ina niyo pero pinagpalit niyo ako sa ama niya. Nagtaka silang dalawa kasi bakit naman imintahin ni Augustus silang dalawa. Pagdating ng araw na yon, nung nakarating na sa sinasabing lugar sina Cleopatra at Mark Antony, ay nagtaka sila kung bakit walang katao-tao. Mahal, ano palang pinag-uusapan namin? Kalimutan ko nga pala sabihin sa iyo. Inimintahan tayo ni Augustus sa kanyang anibersaryo sa kanyang pagpapalik. Mahal, sigurado ka ba dito? Oo, sigurado ako, mahal ko. At sa wakas, nandito na rin kayo. May sorpresa ako sa inyo. Tulungan niyo Kayo na lang! Nung nakita ni Cleopatra si Ptolemy, ay mas naggalit siya at nakatakas sa mga kamay ng mga sundalo ni Mark Antony at tinulungan si Mark Antony na makawala rin. At dahil doon ay nagsimula na ang away. Nagbalik na ako, Cleopatra. At hindi ko makakalimutan yung ginawa mo sa akin noon. Noon lang yun, Silicius. Bumitaw ka na sa nakaraan! Sino, Cleopatra? Akala ko ba tapos na ang lahat, Agustus? Iniwan mo ako para sa lalaking yan. Desisyon niya yun. Tanggapin mo na yun na hindi ka niya mahal. Pinatay ni Cleopatra si Ptolemy. At dahil doon ay umiyak si Cleopatra sa katawan ni Ptolemy. Sina Augustus at Mark Antony ay naglalaban para talagang mas malakas si Augustus kaysa ni Mark Antony. Hindi mo kaya pamunuan ng isip niya. Tumigil ka na! Ba't ba kasi hindi mo kayang tanggapin na ako ang pinili niya at hindi ikaw? Kasalanan mo yun! Ba't ka pa napakita? Tumigil silang dalawa sa paglalaban at nung tumalikod si Mark Antony ay biglang pinatay ni Augustus si Mark Antony. Mark Antony! Mark Antony! Mark Antony, gumising ka! Gumising ka! Panginoon, bakit hindi mo pinotektahan? Sa palasyo naman ng Egypt ay nandoon ang tatlong anak na nila Cleopatra at Mark Antony. Kamusta na kayo? Bakit kayo nandito? Bakit ka pumasok dito, Tabia? Sino ho kayo? Bakit po kayo nakapasok? Ang dami niyo tanong! Satsat kayo ng satsat! Huwag mong sigawan ng mga bata. Umalis na po kayo. Kesa naman po tatawag na po ng sundalo para mapalis ka. Bakit po kayo? Huwag kayo lumapit sa kanya, mga bata. Nung nakarating niya sa palasyo si Cleopatra na puno ng dugo, ay nakita niya si Octavia at tumakbo siya palapit sa kanyang mga anak. Ngunit mabilis ang kinuha ni Octavia si Balik mo Albus. sa akin mga anak ko! Bakit naman? Ginawa mo na lahat sa akin pati si Mark Antony! Makawalan mo ako! Nakapuso! Raya. Buti ligtas kayo. Pero may sasabihin ako. Ano po nga na? Patay na ang iyong ama. Pagkatapos ng lahat, si Cleopatra ay namatay at si Cleopatra Celsius ang kumuha ng trono sa kanyang ina. Diyan lang nagtatapos ang lahat. Salamat sa pakikinig ng aming video. Hanggang sa muli at ako nga pala si Nathan S. Olivar. Salamat.